Hello guys, welcome to our shop, the Distornillador. Okay, mga ka-Distornilyo, ang basic topic natin ngayon is about CRT TV or cathode ray tube. Alam nyo mga ka-Distornilyo, itong mga CRT TV ay wala na ito ngayon sa mga appliance center at madalas na nakadisplay doon yung mga LCD or yung mga bagong innovation na television natin ngayon. Pero hanggang ngayon, marami pa rin gumagamit ng mga CRT TV dahil ang mga CRT TV ay tumatagal kahit 20 years, 30 years. So hanggang ngayon, marami pang gumagamit at marami pa rin nagpapa-repair. Common defects ng mga CRT TV ay tulad nito. Merong guhit sa gitna. Ito yung horizontal line. Bakit nagkakaroon ng horizontal line? Anong dahilan? So kapag horizontal line yung nakikita natin, ibig sabihin, may problema siya sa horizontal deflection. So ang gagawin natin, una, i-check natin itong ating horizontal transistor. Ito yon, D1556. Minsan naman sa mga universal board, nakikita natin dito D1556 or D155. So maraming code ang horizontal transistor. Maraming code pero iisa lang yung trabaho nila. So ito naman, ang una nating titingnan is yung mga terminal nitong horizontal transistor. Kung hindi ba ito nag-loose contact or cold solder. So kung hindi naman siya nag-loose contact or cold solder, ang gagawin natin, i-check natin yung tatlong paa kung hindi ba nag-short. Wala bang dalawang paa na nag-short, merong continuity, or lahat ng paa wala na talagang continuity, wala nang reading. So ibig sabihin kapag wala nang reading yung mga paa or merong paa na merong continuity na zero continuity, ibig sabihin shorted yun. Kapag short yun, hindi na gumagana itong ating horizontal transistor. So ang gagawin natin, bubunutin talaga natin ito, papalitan ng bago. Pero pagkatapos mong bunutin, huwag mo munang palitan ng bago. Ang gagawin muna natin, i-check muna yung mga kalapit na resistor kung walang putok, o diode kung walang putol, o kapasitor kung walang nag-short na kapasitor or leaking kapasitor. Lahat ng mga nearest components dito sa horizontal transistor na to, i-check talaga natin kung wala bang isa sa mga component na malapit sa kanya na yun yung dahilan na sumisira sa kanya. Pero kung wala naman, so ito lang yung papalitan, wala nang iba. Okay? So pagkatapos mong palitan to, kung halimbawa bumubuka na yung screen, so ibig sabihin nire-replace mo, gumagana at okay yun. Pero pagkatapos niyan, okay, ngayon mga ka-Distornilyo, tapos ka na magpalit nitong horizontal transistor. Ngayon sinusubukan mo yung TV mong i-turn on kung gumagana na. So nakikita mo ngayon sa screen, bumubuka na, kaso lang merong mga maliliit na guhit na horizontal na parang papel na susulatan. So ang gagawin natin, i-adjust natin itong screen brightness nitong playback. So i-adjust yung screen brightness para mawawala yung guhit. Tapos ngayon wala na yung horizontal na guhit na marami na parang papel na susulatan. Kaya lang yung mga litra masyadong malalaki at saka malabo. So ang gagawin natin, i-adjust itong focus kung saan siya malinaw yung mga litra, tapos hindi na malalaki yung mga pagkakaguhit, maliliit, tapos klarong-klaro na talaga, clear na yon. So dito ka mag-a-adjust hanggat sa may balik mo siya sa tamang focus.
sa tamang focus, yung clear na clear talaga. Okay, so ngayon mga ka-distornilyo, tapos na natin palitan itong horizontal transistor, di ba? Tapos, yung screen display natin, nakikita natin na merong konting problema. Tapos na tayo magpalit nito, bakit meron pa rin horizontal line na malaki tapos malabo na tumatakbo galing sa itaas at pababa? So, hindi ibig sabihin na yung bagong palit natin na horizontal transistor ay depektoso. Hindi yon. So, ang gagawin natin, titignan natin ang condition nitong vertical deflection. Itong vertical IC natin. So, itong vertical IC, titignan natin yung mga paa nito kung walang nag-loose contact o kaya cold solder. Pagkatapos, titingnan din natin yung mga neighboring components niya na connected sa kanya, tulad ng mga resistor, capacitor, or maliit na transistor, yung mga lumulubong capacitor o kaya pumuputok na capacitor. So, yun yung titingnan natin. Pero kung wala naman tayong nakikitang problema sa paligid ng vertical IC, yun yung time na magpalit tayo ng vertical IC. Take note pala mga ka-distornilyo, kung ang problema naman ay vertical line, ganun din ang procedure ninyong gagawin. Ang target is vertical IC. Ganun din ang procedure ninyong gagawin. Okay mga ka-distornilyo, hanggang dito na lang tayo sa ating basic tutorial. At pagpasensyahan niyo na mga ka-distornilyo, hindi ako fluent sa mga electronic and electrical term dahil hindi ako nag-aral dito. Ang ginawa ko lang is nag-eksperimento ako lagi hanggang sa natuto ako. At sana nakatulong ako sa bidyong ito. At maraming salamat. Bye-bye!